Halos isang linggo na ang nakakalipas, may mga ilan-ilan pa rin na lubog pa rin sa baha. Nang mga nakarang araw ay bigla na lang dumating ang hindi inaasahang bangungot sa aming buhay. Ang di inaasahang pagdating ng isang malaking sakuna. Nang mga nakaraang dumaan ang bagyo at malakas na pag-uulan at pagtaas ng baha, halos bubong na lang ang matatanaw nito at wala ka nang makikitang mga bahay. May mga ilan mas pinili pang manatili sa ibabaw ng bubong o kaya sa kanilang tahanan. Takot, trauma, depresyon ang mga naramdaman ng mga tao sa aming lugar. At ang iba naman ay natutulala na lang ay di sila makapaniwala sa mga nangyayari. Habang nga tumataas ang level ng tubig at walang humpay ng pagbuhos ng ulan, ay iniwan na nila ang kanilang mga naipundar na gamit. May salba lang ang kanilang pamilya at ang buhay. Dito rin inimpak ang mga naanod na sasakyan gaya ng motorsiklo at iba pa. Dito natin mapagtanto kahit anong pagsusumikap natin o mag-ipon man tayo ng kayamanan, wala rin silbi kapag ang Diyos na ang maningil sa mga tao. Kaya habang tayo'y nabubuhay, ay huwag na huwag nating kakalimutan ang humingi ng saklolo sa ating Panginoong Diyos dahil lamang Siya ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Pinagmamasdan ko ang kapaligiran. Naisip ko saan kami magsisimula o paano kami babangon. Ngunit naisip ko naman may Diyos na tutulong sa atin at handa siyang dumamay sa lahat ng kalungkutan. Mayroon mang sakuna o wala man, matuto tayong tumawag sa Kanya at banggitin ang Kanyang pangalan at humingi ng tulong upang tayo'y patnubayan. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam kung bakit nangyayari ito sa atin. Lahat ng bagay dito sa mundo ay merong dahilan. Dito sa loob ng evacuation center ay nananatili pa rin sila dahil ang kanilang tahanan ay puno pa ng tubig baha. Ang iba naman ay sabik na sanang umuwi sa kanilang tahanan, ngunit wala silang magagawa. Tanging maghintay na lamang sila hanggang humupa ang baha. May mga iba naman ay wala na silang babalikang tirahan pa dahil ito'y na-wash out na ng lumaanod na baha at rumaragas ang malakas na tubig. Kasabay nito ay natangay na din ng baha ang kanilang mga suot na damit na naiwan sa kanilang tahanan. Tanging mga suot nila at mga kapirasong damit ang tanging nilang dala. Kumakatok kami sa inyong mga puso na sana'y kung sino man po ay mga sobrang damit na hindi na ginagamit o mga pinaglumaan na ay maaari nyo pong idonate sa mga nangangailangan. Tayong mga Pilipino ay hindi basta-basta natitinag. Tayo'y may mga dugong palaban at pagkakaisa at pagtutulungan. Ganyan tayong mapagmahal sa kapwa. Yan po mga kalingap, andito pa rin tayo sa evacuation center kung saan po nananatili po ang mga kababayan po natin at kapwa ko po Bicolano, mga taga-Naga. Ang iba po ay nagsisuuwian na dahil ang iba dito part po dito sa Naga City ay umuupa na po yung baha. So may mga ilan din po na mga lubog pa rin sa baha at inaantay na lamang ang paglubog ng baha. Kaya sila nandito at maraming mga kapwa natin Bicolano hindi pa ngayon nakakabalik sa trabaho. Gawa nga yun, yung maraming nawasak dito mga establishment, mga papasukan nilang trabaho. So, kaya salamat po sa mga nagdarating din ng mga tulong. Meron tayong kakausapin dito sa evacuation center. Ayan po si ate. Anong pangalan mo po? Eloisa Oliver po.
From Barangay Lerma. Mga ilang araw na po kayo dito? Since nung ano araw ba? Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Anong araw ngayon nun? Lunes. Lunes na. So, bali, almost 1 week na. Almost 1 week. Oo. So, kamusta na yung bahay ninyo ngayon? Ay, Diyos ko. Wala na, hindi na siya pwedeng tulugan kasi yung kahoy, medyo nagrupok siya, gawa ng babad sa tubig. Opo, tapos yung baba, grabing niya, yung putik. So ngayon nananatili pa rin kayo, hindi kayo makalipat ngayon dahil gawa ng lubog pa rin kayo sa baha. Grabe pa. Wala pa. Hindi pa siya pwedeng uwian. So yan, sa mga nangangailangan ng tulong, mga pangangailangan ninyo dito sa evacuation center? Unang-una po yung hinihingi ko po sanang pwedeng maibigay sa amin, damit. Kasi yun na po yung nawala, talagang hindi na namin nakuha yung mga gamit namin. Yung mga appliances, syempre common na rin yan eh. Pero yung pangailangan talaga, yung pagkain, yung gamot, tsaka tubig, yun ang kailangan namin ngayon. Ayan po sa mga gusto pong willing po magbigay, yung ibig sabihin na taos puso nyo pong galing po sa puso ninyo kahit magkano lang po. Pwede rin po kayo mag-message sa ating page sa Sagap TV. At lahat po ng mga naitulong nyo po, mapupunta naman dito sa mga kababayan po natin. Sa kanila naman niya mapupunta. At ayun, nangangailangan sila ng damit. Kahit ukay-ukay lang baga Opo. ukay-ukay, yung bulto-bultong ukay-ukay. Kasi kailangan nila kasi kapag pag dumating na po yung baha talaga, hindi na yan maisipan talaga na isasalba pa yung mga damit, mga kasi baga, siyempre buhay mo nang unahin kaysa gamit, tama? Siyempre, muna. Saka nangangailangan din sila ng malinis na tubig, inumin kasi sa panahon ngayon is contaminated ngayon ng tubig. Yes. Contaminated talagang halos dito kasi marami din nakakasakit, yung iba nagiinom ng mga marurumi. Tapos pwede pong request ko din po, yung 'di ba pag lumusong ka sa tubig, yung bota kailangan po kasi para iwas din po sa leptospirosis kasi as of now po walang gamot na nabibili o kaya ibinibigay ang barangay. Yan, sa may mga nakakaluwag-luwag po dyan, kahit buta lang po. Yan, ibibigay po natin dito para makatulong na din po kayo. Diba, ang sarap po makatulong sa mga kababayan natin na kailangan. So, ang Diyos na lang pong bahala sa inyo na mag-reward ng iyong kabutihan. So, babangon tayo. Kayang-kaya, Opo. Babangon. Thank you, sir. Babangon. Filipinos are survivors. Yes. Pilipino. Basta manalig tayo sa Panginoon. Hindi tayo papabayaan. Yun lang po. Sana naman yung mga may bagandang loob, yung taus-pusong magtulong sa Bicol, yung lalo dito sa amin, Naga City. Ang Barangay Triangulo at Lerma po, mababayan na lugar. Kaya sa ngayon, marami pa pong tubig dun sa mga kabahayan, especially Triangulo and Lerma, may tubig pa po sa kabayan namin. Kaya sana naman po, nanawagan kami na makatulong man yung sobra-sobra man na blessing na ipinagkaloob po sa inyo. Salamat po. Mga mag-message na lang po kayo sa natin, official page, Sagap TV. Ating malilikom, dito po yung mapupunta. Yan po. Saka, kita nyo naman po yung sitwasyon dito. Ang iba hindi pa nakakaalis. Gusto na sana sila umuwi ng bahay kaso hindi sila makauwi gawa ng mataas pa yung ng level ng tubig.
Marumi na pati yung tubig. Saka ang dumi-dumi na po. Nangangamoy na rin. Tapos yung Nakokontaminate na po. evacuation center namin, ang comfort room dito, hindi namin po nagagamit kasi walang tubig, parado. Yung CR nga dito, ano, naparado na. No? Opo, wala na rin po kaming CR. Tapos, yun, hayaan nyo, babalik tayo dito, ano. Tapos, mananawagan tayo. At pag-pray natin, siyempre, makakaraos din tayo. Maraming salamat sa, ano, pagpapaunlak nyo sa akin. At narinig nyo naman yung kanilang mga hinaing at mga request. Sana matulungan po natin. Sa may mga sobra po dyan, i-share nyo po. Share the blessing po. Yeah, maraming salamat po sa inyo. Ang Diyos na lang pong bahala sa inyo na sumukli ng yung kabutihan.